Actually, merong tatlo. First ay yung twisted pair wire. Ganito tsura nun. Ano pong gamit niyan? Karaniwang ginagamit yan sa data transmission in home and office networks. Bawat twisted pair wire ay dalawang two insulated copper wires twisted around each other. Mayroong two different levels of TPS na ino-offer ngayon. Ay wait, alam ko yan. Yan ba yung PATS or Plan Old Telephone Services that permits voice conversations and digital transmissions sa paggamit na ginagamitan ng modem o yung mas kilala sa tinatawag na dial-up connection. Tapos yung isa yung DSL or Digital Subscriber Line kung saan pwede mong gamitin yung phone while surfing the net. Kasi the data can stream along the same line while you talk. Tama! Yung pangalawa naman ay yung coaxial cable. Ay, teka, alam ko yan. Yan ba yung mga nasa cable sa TV? Binubuo yan ng mga electrical wires, di ba? Usually copper wire. Tapos, ginagawa yan para makapag-permit ng high-speed data transmission with minimum signal distortion. Tama. It is said to be Wi-Fi kasi kaya niyang magdala ng ng digital data na up to 10 megabytes per second at more than 100 analog TV signals. Cool! Ano naman po yung third physical transmission media? Yung third ay yung third optic cable. Ano naman pong kaibahan nun dun sa dalawang nauna? Yung dalawang nauna, they carry data as electric signals. Itong fiber optic cable, it carries data as laser-generated pulses of light. Gawa ito sa bundles of a very thin, transparent, almost hair-like fibers. Cheaper ito at mas mabilis mag-transmit ng data kesa copper wire. Ang alam ko, yung isa pong advantage ng FOC ay yung data security. Ay, alam ko yan! Kasi, may hirapan yung mga computer criminals na mag-hack ng signals from fiber optic cable kasi nga light beam yung ginagamit nila. Kesa dun sa mga electrical signals na ginagamit using copper wires. Tama. Paano naman po yung wireless? Paano natatransmit yung data kung walang physical tables na ginagamit para daanan nila? Gumagamit ng microwave signal o radio frequency signals. Parang nag-transfer ka ng TV channel using remote control or gumagamit ka ng cellphone. Ay, alam ko po yun, microwave signals. High frequency electromagnetic waves yun, di ba? Transmitted siya via straight line. Dahil bilog yung mundo at di siya nakakapag-bend around sa curvature ng Earth. Yung signals, pinagpapasapasahan muna ng microwave repeater stations para makarating sila sa destination. So, yung mga receiver stations na yun, usually matataas sila. Nasa taas sila ng mga buildings, 30 miles apart sila. Kaya yun, sa ngayon, gumagamit na rin tayo ng communication satellites as receiver stations para maiwasan yung physical signal obstructions at para mas mapadali yung pagtatransmit ng signals from one location to any number of locations in our planet. Tama kayong dalawa dyan. Sa RF signals naman, yung radio transmitters and receivers, yung nagpapalitan ng data. Cut! Kadok, saan po ba nabibilang yung Wi-Fi? Yung Wi-Fi naman o wireless fidelity together with Bluetooth, yung two most popular networks communication standards used for enabling devices and PCs to talk to one another. Wi-Fi yun yung wireless alternative for internet access. Umaabot yung range ng Wi-Fi from 50 to 300 feet. Nililink niya yung computers via omnidirectional radio waves to communication hubs na tinatawag ding access points. Yung Bluetooth naman, yung generally mas maliit yung range dahil 30 feet lang ang range nito. It was named after King Harald Blatland of Denmark, a good king who united the warring factions in Denmark and Norway. Katulad nung modern day Bluetooth, it also unites a variety of personal devices via wireless links. So what about network? Yung networks naman, yun yung nagpa-facilitate sa sharing ng hardware, software, data, and internet access. Sa networks, mas napapadali yung sharing of ideas and all kinds of information. Ay, alam ko na, parang telephone.
Yup! In fact, telephone system is the most largest computer network. Meaning, yung telephone ay parang endpoint or node na nakokonekta sa mga networks of computers kung saan ay dinideliver nito yung signals mo around the world. Paano naman po natatransmit yung information from one computer to another? Ayon sa na-research ko, tingnan natin. Ayon sa na-research ko, merong tatlong network topologies. First ay yung star, yung host computer. Sa kanya dumadaan yung information from one computer kasi papasa niya sa iba. Di ba po yung second, yung ring topology, ano naman po yun? Tama ka. Ang ring topology ay it involves computer systems of the same sizes with no focal point of network. Kapag may pinadalang message ng isang system, pinagpapasapasahan ito ng iba pang systems hanggang makarating sa destination address. Tapos yung huli, yung bus topology. Ay yung bus topology po ba yung nakakonect lahat ng terminals and devices sa iisang cable? Tama. Dito yung signal may papasa sa lahat ng nodes pero yung destination node lang yung magre-react sa signal. Gano'n naman po ba kalaki ang sakop ng isang network? Lika, tingnan natin ulit. Diyan na pumapasok yung types of networks. First, yung personal area network. By the name itself, individual lang yung range niya. Example, cell phones, personal computers. Yung pangalawa ay yung local area network na nagko-connect in close proximity like offices or buildings. At ang huli, yung metropolitan area network. Ay, hindi siya pa yung panghuli. May isa pang last. So, bali second to the last, yung metropolitan area network na designed for a city. Yung last, at yung pinakamalaki ay yung wide area network na kayang mag-connect ng cities, states, or even countries. Ang galing, pwede kaya yan sa bahay? Gusto mo ng network sa bahay niyo? Gitera, ano ba yan? Ayoko na makipagbaraan sa'yo. Hindi, seryoso na ako ngayon. Pwede naman kasi. It was called home networking. Maliliit na local area network yun sa bahay? Oo, binubuo siya ng 2 to 6 nodes. Tapos, pwede yon yung personal computer nyo, electrical cables, or telephone line. Hindi ba mahal yun? Hindi, inexpensive siya. Tsaka, easy to install pa. Kaya super convenient para sa family. Ayos, pwede yan. Salamat Dr. Jaya sa pagtulong sa amin. Malapit ko na mapakawalan yung prinsesa, tapos makakauwi na ako sa bahay. Wala naman. Naka-install dyan sa laptop mo yung lahat ng shared ideas natin via wireless transmission media. Dalian ang pakawalan yung prinsesa, ha? Opo. Di kasi ako makapag-Facebook kasi walang internet eh. Tama, bulok na kaya yung mga tanim ko sa farm din. Bulong! Tulungan po ako! Mahal na prinsesa! Nandito na ako, nakumpleto ko na ang communication informations. Ililigtas kita. Savior! Please, please. Mahal na prinsesa. Ang ganda mo. Sandali lang. Pwede ko ba makuha number mo? Number ko? Wani. One lang. One lang? Bakit? Si, ako yung nauna, kaya ano, one lang. Tapos na mahal na prinsesa, makakalaya ka na.